Isa sa mga challenge sa pagsasama yun, kailangan nyo magkalayo para sa growth ng bawat isa. Kailangan nyo magkahiwalay para sa future nyong dalawa. Kailangan nyo magkahiwalay para sa pinapangarap nyong pamilya. Pero paano kung kagustuhan nyo palang lumago as an individual? Ayun din pala ang dudurog sa pagkatao. Are you willing to stay connected? O mas pipiliin mo maging masaya ng mag-isa? What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. O welcome sa mga bago. Ako nga pala si Gary at ang topic natin ngayon ay paano mo ba malalaman na niloloko ka na niya sa LDR niyo? Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin tong video natin. Let's So, gumawa ako ng 5 tip para malaman mo kung niloloko ka ng partner mo sa LDR niyo. Ito naman base sa mga experience ng mga tao na nakakasalamuha ko at sa request ng mga avid subscriber natin o avid viewers natin sa mga videos. At ito na ang 5 tips para malaman mo kung niloloko na ng partner mo sa LDR niyo. Tip number 1, kapag hindi niya pinapaalam sa karamihan yung relasyon niyo, especially sa social media accounts niya. Kasi di ba kung proud sa'yo yung mahal mo, hindi niya lang ipaparamdam sa'yo na mahal ka talaga niya. Ipapakita niya pa at ipapaalam niya sa buong mundo na taken na siya at sobrang proud siya sa'yo. Unless hindi totoo yung pagmamahal niya sa'yo, di ba? O hindi totoo yung nararamdaman niya para sa'yo. Ang social media account kasi ay isang way para maparamdam sa lahat o maipakita sa lahat kung gaano ka ka-proud, kung ano yung saloobin mo o ano yung nararamdaman mo sa araw-araw. Pero paano kung minsan hindi mo nakita na pinost ka niya o wala ka sa kahit anumang social media account niya? Wala man lang picture nyo, wala man lang post para sa'yo. Paano kung iba yung sinasabi niya sa'yo sa pinaparamdam niya sa'yo? I'll leave that to you. Tip number 2 para malaman mo kung niloloko ka ng partner mo sa LDR nyo, kapag hindi siya masyado nakikipag-usap via video or calls. Sabi nga ng iba, mas madali rin magsinungaling kapag sa messages o sa text messages lang kayo nag-uusap. Hindi ka ba nagtataka kung bakit minsan lang niya sinasagot mga video calls mo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi niya madalas sagutin yung mga calls mo? Busy ba? Madami bang ginagawa? Baka naman may importante siyang bagay na inaatupag kaysa sa'yo. Ganyan ba pinaparamdam niya sa'yo? Sign na yan guys na hindi ka na importante o malaking posibilidad dyan na nagloloko na siya sa LDR nyo. Ikatlong sign para malaman mo na nagloloko na yung partner mo sa LDR nyo, kapag napakatagal niyang mag-reply, tapos pag magre-reply, napaka-ikli lang. Granting na nag-reply na siya sa wakas. Yes, nag-reply na siya sa wakas. Nag-reply na siya sa mahabang messages mo. Kasi miss na miss mo na siya, di ba? Pero bakit parang wala kang naramdaman dun sa reply niya? Bakit sobrang ikli naman? Bakit hindi mo man lang na-feel na na-miss ka rin niya? O kahit feeling sorry man lang siya dahil hindi siya nakapag-reply o hindi siya nakasagot ng tawag mo kaagad? Senyalis na ba yan na nagloloko na siya sa relasyon mo? Opo, senyalis na yan. Senyalis na yan na may mas importante pang bagay kaysa sa'yo na nag-aalala, sa'yo na nakakamiss sa kanya, sa'yo na nangungulila sa atensyon niya. Ganyan ba siya sa'yo? Malaking senyalis na yan na nagloloko na siya sa LDR. Okay? Proceed na tayo sa ika-4. Ika-4 na senyales para malaman mo na niloloko ka na ng partner mo sa LDR nyo. Kapag palagi siyang may bagong friends sa social media accounts niya. Uy, friend lang siguro, kaya maraming nag-a-add sa kanya na friend o marami siyang ina-accept na friends. Okay lang naman yun kung yung bagong friend niya ay kilala mo o hindi niya kabaliktad ng kasarian. Pero paano kung bukod sa kabaliktad na nga ng kasarian, lagi mo pa nakikita sa mga pictures niya? Nakakapagtaka na yun, di ba? Kapag ganyan yun napansin mo, tapos bigla ka nakaramdam ng matinding kutob o yung kakaibang kutob na tinatawag, watch out na po guys. Posibleng nagloloko yung partner mo at isa sa mga bagong friends niya na ina-accept na sa social media account niya ang kasama niya dyan. Watch out for that. Okay, proceed tayo sa ika-5. Ika-5 tip para malaman mo kung nagloloko na yung partner mo sa LDR nyo. Kapag palagi siyang busy at hindi niya nasusunod yung babe time nyo o yung tinatawag na quality time nyo na kayong dalawa lang yung nag-uusap. Sobrang busy sa work, wala nang oras sa babe time nyo. Guys, napaka-importante ng continuous communication lalo na pag LDR kayo. Pero paano kung pati ba naman babe time o yung quality time nyo na mag-uusap kayong dalawa nakukonsume na rin niya para sa ibang bagay? Okay lang sana kung 1 o 2 beses lang Pero halos everyday na. Sino yung matinong partner na mawawala ng panahon para sa importanteng tao sa buhay niya, di ba?
Sino? Meron ba? Ikaw ba? O ganyan ba ang pinaparamdam niya sa'yo? Aba, gising na po. Malaking sinyalis na yan na posibleng naglolo ko na yung partner mo, lalo na at LDR ka. May mga ganyan signs ka ba na nakikita sa partner mo o sa ka-LDR mo? Huwag ka mag-alala, may magagawa ka pa para makasigurado. Ano mga yon? Ito yung tip number 1. Mag-surprise visit ka. Isa sa pinaka-epektibong paraan para makita mo kung talagang seryoso sa inyo o para makasigurado ka sa nararamdaman mo, sa kakaibang kutob na nararamdaman mo, ay yung pag-surpresa sa kanya para makita siya. Kung naghihinala ka na sa panahon na yon, siguro mas mainam na tignan mo kung paano siya magre-react dun sa sorpresa na gagawin. Kung totoo bang na-sorpresa siya, yung nabigla siya kasi, uy, miss na miss kita. O matatakot siya o kakabahan, nabigla ka na lang susulpot dyan sa tabi niya, di ba? Ang taong nagloloko, usually takot yan sa sorpresa. Kaya hindi nila alam kung ano yung gagawin nila pag nasurpresa sila. Kaya yan yung best way para malaman mo kung totoo ba yung kutob mo o hindi. Ikalawang tip, kung hindi mo pa kayang travel, lalo na sa panahon ngayon, medyo mahirap mag-travel. Tingnan mo na lang sa social media account niya kung sino-sino yung mga taong nakakasama. Kasi diba, ang hirap mag-travel ngayon, lalo na kung malayo kayo talaga sa isa't isa. Milya-milya yung layo nyo sa isa't isa. Pero pwede mong simulan yun sa pagtingin sa social media accounts niya. Tingnan mo kung may opposite gender ba siya na madalas mo nakikita sa social media account niya. At pagmasdan mo mabuti yung mga body language nilang dalawa. O yung gesture nila kapag nakikita mo sila magkasama sa social media account niya. O sa mga pictures nila. Kapag may napansin ka na nakakaiba, may fire burning ka na o may rason ka na para mas isurpresa pa siya. Alam nyo kasi guys, napakasakit kasi kapag nalaman mo na yung partner mo ay niloloko ka. Pero mas masakit yun kapag nalaman mo na yung partner mo sa LDR nyo ay nagloloko. Basta guys, lagi nyong tatandaan kung ano yung worth nyo. Ang pagstay sa isang toxic na relasyon ay parang sakit na unti-unti kang dinudurog. Pero kung ang relasyon nyo ay matatag at matibay, makakasurvive kayong dalawa. Sabi nga ng iba, kapag ka nagkaroon ng malaking kasalanan ang partner mo, maabot ng taon yan para mapatawad mo siya. Para tuluyang mawala yung galit mo sa puso. Dadaan muna kayo sa napakaraming paghihirap, napakaraming pagsubok, napakaraming challenges bago tuluyang magkapatawaran. Ang tanong, gugustuhin mo ba magstay sa isang relasyon o sa isang tao na hindi ka man lang kayang hintayin? The choice is yours. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Vivian Guillermo na watching from UAE. Ingat po kayo dyan, ma'am. Kay Miss Beth Gilbuena na palagi nanonood ng videos natin. Ingat po kayo dyan, ma'am. Kay Jerboy Akol. Kay Nur Norji. Shoutout sa inyo. Kay Angie na watching from Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Miss Ada at ang boyfriend niya na from Japan, na si Mr. JR De Guzman. Shoutout po sa inyo, sir. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Sa avid viewers natin na si Baing Silosa at kay Miss Survivor TV, shoutout po sa inyo. Kung nagustuhan mo yung videos natin, pwede kayo mag-comment dyan sa down section below. At kung may mga naisip na pwede natin gawing content, pwede nyo i-comment din down sa down section below. At ikaw, ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Palagi kayong mag-iingat ngayon, lalo na at hindi pa rin nasusugpo yung kumakalat na sakit. Mag-iingat tayo guys, kung maaari, stay at home. So yun lang, see you sa susunod na video. Ingat kayo dyan palagi. God bless. Peace.